Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome po sa aking channel, Queenin 777. Ito po ay weekly reading for the sign of Capricorn. No? Iba-iba pong pangyayari, sitwasyon, tao ang ating pong mariread. No? Kaya kunin lamang po yung makokolect ko o yung magre-resonate sa inyo na energy. This is also a timeless reading. Ibig sabihin kung kailan po inyo mapanood itong video na ito, maaring dun pa lamang po mag-resonate sa inyo. Capricorn, ikaw ay nire-represent or sumisimbolo sa planetang Saturn. No? Kunin natin yun, tumatalon. May tumalon. So, overall energy mo is overcommitted, impatience, disorganized. Ito ay Two of Pentacles in reverse. So, this week siguro, yung iba sa inyo is makakaramdam ng parang sobra-sobra yung attention na binibigay mo. O yung iba sa inyo may yung impatience, maiksi yung pasensya, hindi organisado, ganyan. Meron ka ulit, yung dati mong priority, maaring pwedeng may ibalik mo ulit, maging priority mo ulit ngayon. Or wala kang balance. Siguro wala kang control sa pera this week. Yung tipong meron kang iniipon pero hindi mo maiwasan na hindi gumastos ngayon. Or maybe may dumating na loved ones mo. Tapos, dahil mahal na mahal mo yon is mapapagastos ka talaga. So, kaya ka mawawalan ng balanse or masyado kang na-overwhelm ngayon. Or maybe yung iba sa inyo siguro ngayon baka nalululong sa sugal. So, ingat-ingat lang. Tingnan nyo rin yung inyong finances. Baka mamaya naapektuhan na yung pamilya mo, yung iyong daily lives, yung pang-araw-araw mong gastusin, gano'n, na magli-lead sa frustration. Basta ngayong week daw is ingat-ingat lang kasi wala kang balance. O pagdating sa kaperahan, baka may magpaggagastusan ka na hindi mo makontrol. Yung iba naman sa inyo dito is makukuha nyo na yung fruits ng inyong pinaghirapan, no, fruits of labor, no, with 9 of Pentacles in reverse. Wow. No, Capricorn, since ikaw ay bossy naman talaga or kaya mong mag-manage, yung leading kayo, meron kang leadership, no, at hardworking ka rin naman, no, and humble ka based sa mga kilala kong Capricorn, no, with an earth energy. Yung mga pinaghirapan mo nung nakaraan, meron kang tinrabaho nung nakaraan, huwag kang mag-alala kasi kahit papano makikita mo yung fruit nun, yung bunga nun. Siguro may iba sa inyo dito baka sumali ng paluwagan, sasahod ka na, ganon, or meron kang pinroseso na may makiklaim ka nung mga past months, ganon. And sabi, 9 of Pentacles, no? Ano na siya, makikita mo na yung mga pinaghirapan mo na yun, or siguro bumalik na yung kapital mo, ganon na. Basta, magkakaroon ka ng kahit pa paano financial stability. Pero siguro, kaya meron ditong 2 of Pentacles in reverse is in connection dito sa 9 of Pentacles. Maybe this is also a warning sign na baka magkaroon ka ng imbalance. So, control din na pagdating sa financial dahil nga dito sa iyong fruits of labor na darating, no, yung kaperahan na darating, no, meron kang achievement ngayon, no. So, yung iba din naman sa inyo, may justice card. So, justice card is pwede din na in regards dito sa 9 of Pentacles, no, siguro, yun nga, naging patas ka sa mundo dahil nagtrabaho ka ng maayos, ganon. So, magkakaroon ka ng justice. Mare-reward yung iyong pinaghirapan sa nakaraan. Or maybe, iba sa inyo, literal ito na justice. Baka mamaya, meron kang hinihintay regarding sa law,
may kinasuhan ka or may nagkaso sa'yo, tapos nag-release na yung decision, pabor sa'yo, so makakakuha ka ng hustisya, or maybe may iba sa inyo na merong person or may malapit sa buhay nyo dito na ginawan ka ng hindi maganda sa nakaraan, or pinagsalitaan ka ng hindi maganda, basta something na meron hindi ginawang maganda sa'yo, is kahit pa paano kakarmahin sila. Ganon. O meron justice card dito. And with the 7 of swords, mag-ingat kasi meron anti-trick. Baka merong hindi gusto ka at sinisiraan ka. Ganon. Or maybe merong hindi fair sa'yo, kumukuha ng idea, yung tipong ginagaya ka, or something mag-overtake, baka meron kang mga bright ideas, creative ka, ganon, and gusto niyang gawin kung ano yung ginagawa mo na makakabuti, ganon, uunahan ka niya. So mag-ingat this week kasi meron 7 of swords, no, betrayal, ganon. Ay kumuha ng strategy mo, or meron din siguro ng i-spy. Ooh. Wow! Sa ibang phase ng buhay mo, nagkakaroon ka ng healing, no? Ng purpose. Nakikita mo yung purpose ng mga pinaghirapan mo siguro. Ito, with the 9 of Pentacles na in relation dito sa the Star card, no? May pagiging kalmado sa kabila ng imbalances, ng ganyan, or may nantitrick. Baka alam mo siguro na meron nantitrick sa'yo, or dahil nakakuha ka na ng justice card, no, yung mga patas, no, yung mga patas na sitwasyon, pangyayari, gano'n, yung magkakaroon ng reward. Kaya siguro kalmado ka din sa kabila ng, or maybe feeling ko, nakikita ko na ito talaga, no, na warning sign lang ito, no, na mag-ingat lang sa iyong kaperahan, sa iyong job, opportunity, basta something sa finances, no. Warning sign lang ito, no, kasi may magandang mangyayari sa'yo. Kasi, eto no, makikita mo na doon yung fruits of labor mo at saka yung justice card na magiging patas nga, no, sinugundahan nitong justice card, itong 9 of Pentacles, no, na magkakaroon ka ng pera or something financial, basta something sa financial, no. Kaya meron justice card kasi nakita mo na nga yung ano mo, yung pinaghirapan mo, gano'n, or yung nakakarma na yung mga gumawa sa iyo na hindi maganda. No, with the star card, no, magkakaroon ka talaga ng healing, no, na parang hindi ka napapatol or hindi ka na mag-iisip ng negatibo sa person mo or sa bawat sitwasyon. Nakikita mo na yung magandang phase ng buhay, no? Nagkakaroon ka na ng life purpose, nagiging ano ka na, nagiging fruitful ka na, ganun good. Nagiging maganda na in short yung mga sinisimulan mo, yung mga ginagawa mo ngayon, no? With the star card. And merong 6 of cups. Wow! So ngayon, dahil siguro marami ka ng pera or magkakaroon ka ng maraming pera this week, is may emotional ka to the point na parang uunahin mo yung family mo, ganyan, nagbibigay ka ng flower na nasa cup doon sa bata. So siguro ikaw tong bata na nagbibigay doon sa maliit na bata ng flower na nakalagay doon sa cups, no, tapos marami ka pang nakalinyada na mga cups na may mga flower. So, siguro dahil sa matatamasa mo ngayong maganda is meron kang merong balance or may balance ka na nakukuha is i-share mo yun, i-share mo dahil masaya ka, dahil may na-achieve ka. So, mag-share ka ngayon, Capricorn, no? Based naman na sa mga kilala kong Capricorn, ganun talaga kayo, down to earth kayo, mga kayo, mapagkumbaba kayo, no? Capricorn na may pagkakapritsyo kayo, ganyan na, pero kayo, down to earth kayo, yung humble kayo, ganyan. So, ingat lang daw with the 10 of Wands. Kasi, dahil sa pamimigay mo or dahil sa pagtulong mo or dahil sa
meron nga justice card, or dahil masaya ka, may star card ka, or dahil merong darating sa'yo na basta something sa financial mo, yung fruits of labor mo, makukuha mo. So, ingat ka lang daw with the 10 of Wands, no? Kasi baka mamaya, dahil na may mga dumating na pabor sa'yo, ganun, parang inako mo naman yung mga responsibilidad sa buhay. To the point na, na humantong ka sa mapagod yung katawan mo, no? Hindi ka na naman, bumalik ka na naman sa dati, or mas stuck ka sa ganung sitwasyon na puro ka na lang tulong. Kasi tingnan mo, ikaw tong lalaki. Ikaw tong lalaki na binubuhat mo yung mga wants, yung mga priorities in life mo. Siguro, dahil gusto mong tumulong, inako mo na yung responsibilidad, baka pati yung pamilya ng partner mo, o yung mga pamangkin mo, ganyan. Or maybe yung sharing mo doon sa araw-araw ninyo. Kung dati, kuryente lang yung binabayaran mo, ngayon pati grocery, pati water bill, ganyan, pati gala. Ngayon, dami mong priority, no? Ngayon, nabibigatan ka. So, it's a warning sign na pag dumating sa'yo yung mga pinaghirapan mo, nagbunga na yung mga pinagpe-pray mo dati, ganun, is wag naman daw sobra-sobra, maging balanse ka pa rin kasi para hindi ka matulad dito sa 10 of Wands, no, na nabibigatan na siya sa buhay niya, o na pinipilit niya na lang bumangon, ganun, para maisalba yung responsibilidad, yung career, yung life purpose, yung job, or yung something, yung business mo. So, wag daw ganun, Capricorn, no. Yun yung message ayun ng baraha ng tarot this week. So, kuha naman tayo ng mindful message. Ito yung mga paalala sa'yo this week. Oh, wait lang. Balasahin natin kasi na-slide ako. May lumabas. Gratitude. So, I love acknowledging all the little things I am grateful for. No matter what I have going on, I always have things to be thankful for. Whenever I am feeling upset, I can fill up a page with the things I appreciate. This begins to shift my mood and focus onto the which brings me joy. So, para magtuloy-tuloy sa'yo, yung mga blessings na darating, or yung paparating pa lang na blessings, always mong i-open iyong palad, and maging bukas yung iyong puso, yung genuine love. Magkaroon ka ng pagmamahal sa bawat nakapaligid sa'yo, no? Ibig sabihin ng open ng palad mo, ibig sabihin is ready ka maka-receive, no? Always yung open yung palad mo para ready ka maka-receive. And open yung palad mo is, ka din willing ka mag-extend o maging bukas yung palad mo para sa iba. Ganon. Nang may pagmamahal, hindi yung pinipilit lang. Ganon, no? At maging mapagpasalamat ka daw, no? I-acknowledge mo daw kahit yung maliliit na bagay na darating sa'yo. Malaki man yan or maliit. No? Kahit ano daw na nangyayari. Kahit na merong mabigat na pangyayari, pero ipagpasalamat mo pa rin daw kasi merong kailangan kang ipagpasalamat. Hanapin mo lang yon, no? So, lagi mo daw punan yung iyong isip ng mga bagay-bagay na ma-appreciate mo. Ganyan. Such for example, umulan, kahit na may lakad ka sana, no, ganon. Pero ipagpasalamat mo na lang na nakatipid ka ng tubig kasi nadiligan ng libre at effortlessly yung iyong halaman. So, meron ka ipagpapasalamat, no, kahit na medyo na-delayed yung iyong lakad dahil sa ulan. So, meron kang pwedeng ipagpasalamat doon, no? Kapag lagi kang nakatingin sa gratitude o yung mapagpasalamat ka, no? Yung mga bagay na na-upset ka, masishift nun yung mood mo, no? Imbis na magagalit ka na sana, pero dahil hinanap mo yung pwede mong ipagpasalamat, no? Nababaling yung iyong isip sa kasiyahan, no? Na kapag ka ganun yung naging focus mo, magpapatuloy or lagi ka bibigyan ng universe ng kaligayahan, no, ng saya,
Oo, ganon ang sabi sa'yo. Maging mapagpasalamat ka this week, ano man yang iniisip mo. Saan ko, pa tayo ngayon ng Archangel messages. Ito yung regarding sa protection and guidance mo na message this week. Ito. Mano sa palat ko dumikit. So, si Archangel Crystal ang nagsasabi sa'yo, have faith and hope because there is something positive in the and new on the horizon that you can yet see. O, diba? Sabi ni Archangel Crystal, magkaroon ka ng pag-asa at ng pananampalataya yung paniniwala mo sa mga bagay-bagay. Kasi nasa paligid mo lang yung kapositibuhan na maaring hindi mo pa ngayon nakikita. So, nandyan lang yun sa paligid, yung mga hinihingi mo, diba? Wala naman sigurong humihingi sa inyo dito, diba? Or nagpe-pray ng hindi maganda. Lord, maging pangit yung future ko, universe, maging pangit yung future ko. Diba, walang ganon. Lahat naman ng ating pinapapray is nakakabuti para sa atin, diba? So, lagi ka lang daw magsalig. Magkaroon ka lang ng faith, no? At ng pag-asa. Kasi nandyan lang yun sa paligid, yung mga hinihingi mo. Malamang, hindi mo pa makita, hindi mo pa ma-feel, pero it is about to happen. So, yun yung message sa'yo, Capricorn, for this week. So, kung nagustuhan mo tong readings na ito, please consider subscribing to my channel naman. And nagustuhan mo, please click the like button. So, thank you.